Congratulations sa programang Gabay ng Pamilyang Marino ni Captain Jess Morales. Sa inyong lahat, malaking tulong ito sa ating mga marino, lalo-lalo na sa kanilang mga pamilyang nauulila dito. Kaya huwag po ninyong kalilimutan, tuwing Sabado from 4:30 to 6:30 p.m., nasa ikatatlong taon na ng pagbibigay serbisyo sa mga Pilipinong marino at kanilang pamilya. Ito po si Grace po, na bumabate at nagpapasalamat. Bunso. Okay, nagbabalik pong muli ang Gabay ng Pamilyang Marino. At bago tayo magpatuloy ay trivia muna. Trivia time! Noong nakaraang Sabado, pakinggan nyo mabuti. Noong nakaraang Sabado, pinag-usapan natin ang tungkol sa pag-aasawa at pagpapamilya, kung saan tinalakay natin ang responsibilidad ng isang tatay at tanay. Ang tanong, kung ang tatay ay nasa barko, nagtatrabaho siya sa barko, sino ang may responsibility sa paghubog sa kanilang mga anak? Napakadali nito. Siyempre, letter A, ang nanay. Letter B, tatay pa rin. Letter C, pareho. Ayan, i-text ang inyong sagot sa 0920-837-9790. Uulitin ko yung kanat na mabilis daw akong magsalita eh. O yung cellphone number na pwede nyong i-text 0920-837-9790 with your full name and location. Ang unang 5 makakasagot ng tama ay magkakamit ng 100 peso load each at madaragdagan pa ang inyong entry sa ISP Gabay ng Pamilyang Marino Christmas Raffle Draw, kung saan pwede kayong manalo ng mga sumusunod. 5 TV Plus. 3 plus 3,000 pesos plus ISP t-shirt. Yes. Meron pang plus na isa. Plus! Ano yun? 1 emergency kit. Wow, Yan, maganda maganda yan. yan. Marami na mga. At ang pang 5 TV Plus Plus! plus 4,000 pesos Plus! plus t-shirt, ISP t-shirt plus emergency kit. Ayan, nadagdagan na naman. Padagdag na padagdag ito. Madami ang sponsor. Plus iba pa. Another 5 TV Plus Plus! plus 5,000 pesos Plus! plus ano na ba? ISP t-shirt. Plus emergency Emergency kit. kit. Baka sa susunod sa bato, marami na naman plus to. At ang pinakahuli ay 2 TV Plus plus 5,000 pesos plus ISP t-shirt plus emergency kit. Ayan. Parang Okay. pareho yun ang binagay ko kanina. Ay, hindi pa. May pa. May dagdag plus. Plus 3. round trip ticket to 2? for 2 to Boracay. Yes! And another one is round trip ticket for 2 to Palawan. Kalimutan ko yung pinaka Yes. diba? Plus, Anyway, plus dami sponsor. alam mo, nung nakaraang Sabado, hindi natin natapos yung ating pinag-uusapan. Napakaganda nun dahil marami sana tayong bisita nun, mga misis, dahil aktual na pangyayari sa kanilang buhay. Pero ituloy natin kasi hindi nga natapos yung tinatawag nating pagpapakasal at saka pagpapamilya. Dumako tayo dun sa puntong topic na pagiging mahusay na magulang. Naku, mahirap na ito. Ikaw, lahat tayo magulang na dito, ha? May dalawang ibig sabihin ng magulang, ha? Magulang na parents. Magulang na tuso. Nang isa. Yung magulang na tuso. Pagiging mahusay na magulang. Ito, ha? Kakaiba ang hamon ng isang tatay na marino. Ayan, tatay na marino. Tayo ba tatay na marino pa rin? Hindi na, dating marino. Oo, pero ito yung buhay ng marino kasi ito. Laging wala sa tahanan at salamat na lamang sa technology dahil kahit sa screen ng cellphone, laptop at computer ay nakikita siyang lagi. Ilan sa hamon ay ang mga sumusunod. Yung regular present. Mahirap to. Seafarers are mostly out in the sea. Ang bakasyon na minsan ay longest na nag 3 months dahil sayang naman ang kikitain kaya pabalik na agad sa sea ay hindi pa malituon sa pamilya ang nang buo. Di ba? 3 buwan nagbabakasyon
Pero palagay ko how many percent doon yung natutuon sa pamilya at how many percent sa mga kaibigan, how many percent sa training. Yes. Ayan. Pinakamabigat yung training. Pinakamabigat yung training ha. Maraming panahon na nandun ka parati kumukuha ng training. So sa 3 months marahil kulang yung 1 month sa training ano? Kulang po. Kulang. Kasi kahit kalahating araw lang training, maghapon ka na rin wala sa bahay. Kung maghapon kang wala sa bahay, pag uwi mo ng gabi, ay pagod ka. Pagod na. Oy, wala ka ng panahon para dong makipaglaro sa iyong mga anak, 'di ba? Makatulog na rin ang mga pati anak sa mo. misis marahil konti na ring panahon. Yes. 'Di ba? May re-reviewin pa. Ha? May assignment pa. May Babasa-basa. assignment pa magbabasa dahil kailangan makapasa sa training, 'di ba? So, yun ang problema. Walang regular presence ang ating mga marino sa kanilang pamilya kahit bakasyon siya. Yung delegated responsibility. Ang tatay ang haligi ng tahanan, siya ang merong leadership and authority over matters of discipline and conduct. Sa kanyang absence, ito ay nabibilin kay nanay. Minsan, o baka mas madalas, di ganun kalinaw ang pagsasali na ito sa nanay. Isang hamon sa delegated responsibility ay ang pagsasagawa. May pagkakaiba ang pagsasagawa ni nanay kay tatay. Halimbawa, sa pagpapasunod. Children commonly obey the fathers more than mothers. Totoo ba yun? Commonly obey. Depende doon, lalaki yung anak mo. Yung sa akin na-experience ko, like, kunwari, pag, kakain kami sa labas. Tapos, yung anak ko may toy. Papabukas niya sa akin yon. Sabi niya, gusto niya open. Sasabihin ko, kumain muna. Tapos magpupumilit. Pag sinabi ko, natanungin niya yung tatay niya. Pag sinabi ng tatay na, hindi, tapusin mo muna yung pagkain mo. Ay, nasunod! Walang imek! Yun. Yun, pangatlong bagay ay yung guilt feelings. Guilt feelings. Ano ba yung sabihin ng guilt feelings? Mga hugot. Konsyensya. Conscientious. Konsyensya. May kurot sa puso ang tatay sa pagiging laging wala sa tahanan. Ito ay natutugunan sa pagbibigay ng mga material na bagay o kaya ay maluwag na pagpapasunod sa bata. Pasalubong. Hindi, yun parang may guilt feelings para Kapalit. para mabalik yung love, hindi na rin love, yung pagka malapit sa iyo ng iyong anak ay bigyan mo ng material na bagay. Tama ba yun? Yung longing po minsan. Yung longing, Pinapalitan na lang ng present. Yun nga, kasi dahil nagigilty ka darating ng daddy, may pasalubong naman sa akin yan. Yun, ang naisip niya yung material things. So, paghubog ng image ng isang tatay, haligi ang tatay sa tahanan. Bilang haligi na ang image ng isang leader at person in authority ang dapat maipakita ng tatay sa halip na provider lamang. Dito, madalas na nakakaroon ng confusing image sa bata, si tatay. Ang laging tanong ng tatay, anak, ano ang gusto mong bilhin? Ayan. O pag marahil nag-uusap sila by text o sa cellphone, ayun, anong gusto mong bilhin? Ayan, kaya mananabik na naman yun sa tatay niya. Di ba? Making an impact as a role model. Ang tatay ang unang magbibigay ng modelo ng pagiging isang lalaki sa anak na lalaki at sa anak na babae naman. At kung ano ang isang lalaki sa buhay ng babae. In the erratic presence of fathers, children tend to be confused as to male model in the home. Yan. At sa kabilang dako, si nanay ay mayroon ding mga challenges. At tinakailangan na home management, balancing family dynamics and financial responsibilities ay ilang mga atensyon ni nanay. Specifically, ang mga nanay ay dapat maging maayos sa pagharap sa mga sumusunod. Number 1, freedom and independence in being both mother and father. Ayan. Pag nawala yung tatay, nasa barko ang tatay, ikaw na ang ikaw ang nanay at tatay, di ba? Walang regular na check and balance sa paggawa ng nanay ng mga tungkulin. Ikaw ang bahala. Bahala sa buhay mo. Ganun ba yun? Kaya pag aalis ng usually, ikaw pag umaalis doon, at ako rin, nung umaalis ako noon, bahala ka no. Bahala ka na sa Common mga pong bata. nasasabi yung gano'n. Bahala ka na. Ngayon, nami-misunderstood naman nung mga misis. Sabi mo, bahala na ako di, naubos yung pera. Ba't may inubos? Sabi sabi mo, bahala na ako Ganun ba yun? Bahala ka na. Walang regular check check and balance. Okay? Pagbibigay ng update kay tatay tungkol sa nangyayari sa tahanan. Tama ba yun? Dapat magbigay ka ng, si nanay yata ang may layan na mag-decide kung ano ang kanyang gustong sabihin
at hindi gustong sabihin sa tatay tungkol sa mga nangyayari sa bahay at buhay ng mga anak. Yung gustong sabihin at hindi gustong sabihin. Actually, kasi ang alam ko dyan, sa amin sa family namin, pag medyo stressful yung balita, medyo hindi namin muna namin pinaparating. Like dati, nung na-hospital yung tatay ko, yung father ko, hindi pa nalaman ng brother ko yon kasi ayaw nga namin mag-alala siya. And total, we can handle naman dito. So, nalaman na, booking na lang kami kasi may nagsabi na isang, kaibigan na gano'n ang nangyari. Kasi ayaw nga namin siyang mag-worry. Nung malaman ng kapatid mo na nagkasakit yung tatay mo at hindi, ang balita hindi nanggaling sa iyo, anong naramdaman niya? Nagtampo ba sila sa inyo o ano? Siguro good thing na lang kasi kampante rin siya. Kunyari lang. Dahil doktor ako. Kaya siguro kampante na rin siya. Basta sinabi ko na okay na, wala nang problema, na okay na sa kanya. And alam din naman niya na ganun din kami na pag ayaw namin siyang mag-alala. Naiintindihan naman niya. Yun. Pero kung minsan alam mo nangyari sa akin yan na yung bigla nasa barko ako, navigation pa, no? Balita ako, namatay yung tatay ko. Nasa barko ako. Di, paano ako makakauwi? Hindi ako makauwi. So, iyak-iyak na lang ako doon. Lugo-lugo na lang ako doon. Pero sabi ko, naisip ko noon is hindi ko naisip na magsisihin sila. May sakit na pala yung tatay ko at malapit na nga. Ba't di nyo sa akin sinabi ka agad? So, anong sense noong sabihin sa akin? Dahil ba sa ako ay nagsusustento sa kanila or ako yung responsible? Dapat sana kung nasabi sa akin nakapagpadala sana ako ng ng pera, ma-provide sila para mabigyan ng mabuting pag-aalaga o treatment sa hospital, ganon. Hindi sana namatay. Maaring ganon. May mga case na ganon, di ba? Kaya sinisisi ngayon yung kamag-anak or magulang or kapatid na nag-decide. O, di ba? So nagkakaroon ngayon ng misunderstanding yung family ko kapag hindi sinasabi. So, yung maliit na bagay marahil, hindi na sasabihin, pero yung mga bagay na medyo importante at maapektuhan siya, marahil dapat sabihin naman. Itong pangatlo, pagsasagawa ng mga bilin ni tatay. May mga bilin. Bago umalis, may mga bilin. Gaya ng hamon ni tatay sa kanyang delegated responsibility. Si nanay naman ay sa kanyang pagsasagawa ng mga delegated task na ito ang hamon. Magkaiba ang personalidad ay pagpapasunod ang tatay at nanay kaya hindi magiging kasing tiyak kung si tatay ang nagpapatakbo ng mga roles na ito. Teka muna. Medyo parang nabibigyan natin ng tips na doon sa ang ating listeners, doon sa ating trivia may connection din dito no? Ito pang-apat, managing personal difficulties. Ito. Personal difficulties. Anong ibig sabihin? Bilang solo sa buhay, merong mga kahirapan na darama si nanay. Isa na ang namimiss si tatay. Wala siyang kapilutok. Ang companionship ng isang asawa ay kapos din. Isama na mga tukso sa paligid at baka meron din pressures ng mga in-laws. Ayan. Ito maganda ito yung pag-uusapan nito ng ISP family, yung mga in-laws. Gustong-gusto nilang pag-usapan nito. Ang mga ito ay nagbibigay ng stress at pressure sa isang nanay at asawa na madalas ay naiiwang mag-isa. Ito medyo delikadong pag-usapan dahil controversial ito. Pero sa mga narinig ko, may karaniwan ng pangyayari ito yung nalulungkot, namimiss ang kanyang tatay at meron namang mga while namimiss niya at yung kanyang hobby ay mayroon namang mga tuksong lumalapit, lalo na kung mga magaganda at sexy pa, di ba? Hala, mga nakikinig. Diba? Pero may mga, yan ay mga stress na yan, mga pressure na yan, ay hindi kayo dapat padala doon sa mga ganon. Anong maipapayo mo, madam, sa mga ganon? Ito, si madam ay maraming experience din Meron niyang paraan ng kung paano maiwas sa ganyang sa bagay. Siya ay teacher noon Hindi. Busy. Busy yan. Nung time na first time, di ba, quit ako sa pagtuturo while growing pa ang mga bata. So, ang ginagawa ko para maiwasan yung, siyempre, di ba, you cannot help na nalulungkot or what.
I see to it na mayroon akong ginagawa everyday sa bahay. Ayan, Gawa-gawa ng mga, kahit pa paano, to the extent na yung mga old bed sheets namin noon, ginugupit-gupit. Basta lang may gagawin. Tatahe. Gaganchiliuhan Repair. yun. Basta, I learned it from my mom. Na mga ganon, instead na itapon ninyo, i-recycle. So, nakakalimutan mo si Cap. Hindi exactly nakakalimutan. Nalilibang. Nalilibang. Lumalampas yung Ako oras kasi, ng walang kalungkutan. Oo, then, tawag dito, everyday nagsusulat ako. Ayan. Yung kung Parang anong kinakausap daily, mo si oo. Cap. Alam mo, ito, medyo applicable ito mostly dun sa mga Housewife. bagong pakasal. Yung kakakasal lang o di kaya matagal na silang kasal, mga 2-3 taon pero wala pa silang anak. Kasi kung may anak na syempre, Mabisi ka marami, dun sa magbibisi ka na eh. Oo. Pero kung single ka, kung wala ka pang anak, wala pa yung anak at yung asawa mo ay nasa barko, ikaw na iiwan 9 months, 1 taon. Kung papaano mo i-manage yung sarili mo na wala yung asawa mo. At lalong-lalo na kung ikaw ay nandun sa kasama ang mga biyanan mo. o yun, di ba? Yes. So maraming Yeah, pressure and challenge yan. stress. Oo. So pagpapasok ngayon sa kwarto at matutulog ka na, yung unan na lang ang katabi mo. Yakapin mo ang Yakapin mo ang unan. unan. Ilagay mo na lang doon yung sa unan yung t-shirt ng asawa mo para parati mong So, nandun na rin yung communication, siyempre. Pag araw-araw naman, pwede mo ka naman mag-communicate. Madali na nga ngayon eh. Oo, Compared swerte nung ngayon. dati sa inyo, Tama. madam. Mas maganda sana kaya pag nag-asawa kayo, ibig sabihin, magkakaanak kayo. So, gawa na kaya agad kayo ng anak. Ito kakima, home management. Home management. Ang pag-aasikaso sa tahanan ay talagang gawain nakaatang sa isang nanay. Of course. Nagiging mabigat ito dahil sa kawalan ng palagiang katuwang sa buhay. Sa halip na gampanan lamang ang pagiging nanay in charge of home management, ay magiging abala pa sa mga dagdag na gawain in the absence of the father. Ayan, home management. Ito ay kung kayo ay may sarili na. May sarili na kayong bahayan. Tirahan. Doon kayo nandun na rin ang iyong mga anak. Siyempre, hiwalay na kayo sa iyong biyanan. Ganon. Yung home manage ay napaka-importante sa buhay ng isang mag-asawa ng seafarer. So, tunay na iba ang family dynamics ng pamilya ng Marino. Ito ay dahil sa pag-asa sa technology para sa mga communications at madalas na iniiwan sa nanay na mga pagsasagawa ng mga tungkulin sa mga anak. Ayan. Ang layunin ng pagiging mabuting magulang ay magkaroon ng mga anak na merong ugat na nakabaon sa maayos at makabuluhang pamumuhay at katatagan upang maging malaya sa magulang upang magkaroon ng sariling pamilya. Dito nakasalalay ang pag-unlad ng isang bansa. Ganyan kahalaga ang pagiging magulang. Ang mga tuon sa mga gawain ng magulang ay maagang simulang dahil sabi nga sa kawikaan, ituro sa bata ang daang dapat ninyong lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Makikita ito sa mga pagpapalaki. Ayan, pagpapalaki. Growing of the forte ito ni Juan actually ang kumuha nito si Dr. Bessie Riot. Ang pagpapalaki, ito ay ang mga pagbibigay ng isang pang-pisikal na pangailangan ng bata upang maayos na makamit ang takdang paglaki. Ano bang ibig sabihin ng physical na pangailangan Tamang ng bata? pagkain. Tamang pagkain. Nutrition. Nutrition. of the body. Oo. Ay, papaano kung kukunti yung allotment? Marami utang. Kumbaga, huwag muna yung mga candies, mga sweets, yung ganun. Ayun! Oo nga, yung nga pala. Pagpapalaki. Yung nga pala Yung bata pa ako, junk mahilig ako food. sa candy. Oo. Ayan. Ikaw, pag yung anak mo, pag kumakain ng sinasaway mo. Ay, Oo. kasi part yun ng pagiging bata. Basta you make sure lang na hindi madami. Oo. Yun. Pero ang good thing lang siguro sa akin, hindi namin sinanay yung anak ko na kumakain ng hotdogs, yung may mga, more on good food yung nakagisnan ng anak ko. Oo, ganun ba yun? Merong mga nanay kasi kung minsan nagdadahilan lang gusto ko nung ice cream, may lang kong sorbete. Hindi, masama sa iyo yan. O, yung mga ganun, bawal sa iyo yan. O, didi-discourage lang ako na
ayun pala, walang perang pamilya. Actually, ako natatandaan ko nun yung mama ko, bata pa ako, Yakult. Naglalako yung Yakult, tapos papabili ako, tapos bibila ng isa. Tapos gusto ko pa, sasabihin ng mama ko, bawal na hanggang isa lang. Yung pala kasi budgeted. Yun nga, dahil yan. Bawal yan sa'yo. Wala nang rason para matigil yung paghihingi ng kanyang anak diba? So, isa rin yun na pang-physical na pangailan ng bata, hindi naman pwedeng lahat na lang na gusto niya, ibibigay mo. Lahat na gustong pagkain niya, ibibigay mo. Pangalawa, pagsubaybay. Pagbibigay ng panahon sa monitoring of children's behavior and activities. Ito ang medyo mahirap-hirap. Kung medyo may laki-laki na yung, lalo na yung teenager na, yung, kumbaga, ay nanliligaw na. Papaano mo masusubaybayan yung kanyang, alam nga naman, imo-monitor. Paano mo monitor yung, yung anak mo na teenager na at manliligaw, susundan mo pa ba ron or what? Mas yun, check upin mo yung cellphone, yung cellphone niya. Communication yan sa mga anak. Yes, tama, madam. Open ang communication mo sa mga bata. Yung parang di ba sila natatakot na you treat them as parang kabarkada. Maging open para sila. magkwento sa'yo. Huwag Para marahin. magkwento. Yung iba kasi, pag may sinasabi yung teenager, uy, may crush ako. Kapag mo may crush. Bata-bata So, mo pa. hindi na siya magkikwento Ay, kasi naku, natatakot parang katulad na. naalala ko tuloy yung bata pa ako na, may crush ako na, high school ako, may crush ako na. Galitan ko pa. Tapos, nakalimutan ko yung, na, hindi ko ikwento kasi, ikwento ko pala dahil narinig ko kasi nung sabi nung dapat maging biyanan ko. Nako, uy, anong pakain sa inyong boyfriend mo na yan, gano'n, anong papakain sa iyo yan, gano'n, dahil mahirap lang kami noon di ba? Naku, sama ng ko noon, sinabi ko doon sa, sa parents ko. Ay, Siguro po, dito sa ganitong pagsubaybay, tama yung sabi mo, madam. Kasi po sa akin, kung malalaki na, may mga anak na rin sila. Yung lalaki, sinasabi ko, pag anak may nagugustuhan ka, tingnan mo. Kasi normal sinasabi, ang gusto ko mapangasawa ko, maging girlfriend ko, boyfriend ko, yung katulad ng tatay ko, katulad ng nanay ko. May role model ba? Kasi paglaki, nahuhubog sila sa ganon, yung parang sa pagpapalaki, yung maliban sa nutrisyon. Pero sa akin po, sinasabi ko na darating yung panahon na manliligaw ka, may magugustuhan ka. Minsan naririnig ko, nagkukwentuhan sila ng mga crush na ganyan. Kinakausap ko sila. Anak ko lang masama dyan sa may crush. Natural darating yan, ganun, opposite sex siya na magkaroon ng ganito sitwasyon. Pero ano sa palagay mo? May maitulong kaya siya sa'yo? Pagka na-in love ka, makakapag-aral ka mabuti. Kung makakapag-aral ka mabuti, go ahead. Pero kung yan ay makakasira sa'yo, may pangarap ka, medyo kontrolin mo. Crush na lang muna. Tingin-tingin ka na lang. Ano ba ang tendency ng mga parents ngayon? Karamihang mga parents. Ano ang tendency? Sila ba ay namimili rin ng gustong mapangasawa ng kanilang anak? Well, ng iba. Huwag tayong maging hypocrite or Tingin ko po, may ina-influensyahan din. Ha? Ina-influensyahan din. Ini-influensyahan din. May mga nakikita kasi Pero ako walang ganun. magulang na gustong na ang kanyang anak ay makapangasawa sa palagay niya, hindi nababagay sa kanya or lalo na sa una-una sa pag-uugali. Sa ugali ang number one na may pinakilalang, uy, ayoko na dyan, ayoko dyan. yung ugali niya, di ba? May ganun, lalo na matatanda. Ako po mismo, nasabi ko dun sa isang babaeng girlfriend ng anak ko, ayoko nga dyan. Parang medyo matikwas ang daliri. Parang ganun ba? Yung parang ayaw madumihan yung daliri. Parang ganun. Ako, parang yung anak ko na-offend. Kasi napintasan ko. Siyempre, love pa niya nung panahon na yun. Then later on, na-realize niya na, siyempre, mga pling-pling lang naman. Kaya lang, yung aking komento, negatibo. Kinontrol ko na yung aking doon. So, mahalaga rin yung komento ng isang magulang. So, yung first impression ba? First impression ng isang tao, lalo na yung mga may edad na, katulad natin. Pinagdaanan na natin yan. Alam natin yung mga kalukuhan, alam natin yung pagdidisiplina, yung pagtingin sa ugali ng isang tao, di ba? Nag-i-interview pa lang tayo sa mukhang alam na natin kung anong ugali nito, di ba? So, katulad ng mga parents, mas lalong ang parents ay kumbaga ay
jealous o jealousy ba yun na tinatawag, or doubt or diskumpiyado sa isang lalaki o babaeng i-introduce sa kanila ng kanilang Yes. mga anak.